Hindi na sila hapulin. O tama ba naman yun? But of course, hindi. Okay? Kaya lang yung paniniwala, anong sabi ng Panginoon? The God of this age has blinded their minds. Kaya hindi nila alam yung gano'n. Maski ituro mo ng ituro yan, sampal mo pa sa kanya yan eh. Walang effect sa kanya. Sabi nga nung kami dito na ako pumupay. So, iisan dito. Diyan ka na rin mamamatay talaga. Patay ka talaga dyan. Mamatay ka talaga dyan. Kung nasa kay Kristo. Pati yung spiritual na, no? Buhay ka. Alam mo, May permit ka na. Kasi ang problema rin siguro, hindi nila alam yung kamatayan. Tayo alam natin yung first death. Apo. Separation between man and God. Tayo, yung marami dyan, ganun pa rin sila. Yung second death, yun yung physical. Okay, mawawalan talaga ng buhay, ng hininga. Yung third death, yun yung impyerno. Yung eternal na yun. Maaaring hindi nila alam ang eternal na death. Kaya ganun sila. Okay? Maaaring hindi nila yung bunga ng kanilang walang pananampalataya. So makikita mo talaga nakakaawa din. Yung una, spiritual. Yung spiritual, yun po yung kay Adan. Separation from Na God. nag-separate ang tao kay God. Yun yung una. Wala talagang mangyayaring paglapit doon. Yun ang Wala. first death. First death, spiritual. Hindi ba sabi kay Adan, the moment you eat of the fruit, you will surely die. The moment, pero ano pa siya na? Tumanda nga yung taon ko, 930 years. 930. Pero ang sabi ng Panginoon, you will surely die. So, sinungaling ang Diyos. Hindi naman namatay siya yan eh. Yun ang sasabihin nila. Ang hindi nila alam, yung sinasabi nila, nawalay ang tao sa Diyos. Kasi noon, nasa kasalimunan. Oo. Nasa salimunan. Asan siya? Naglalaro pa nga sila ng Nakakasalimuhan nila ng Panginoon noon. Naglalaro pa sila ng taguan. Before the war. Pera sa likod, pera sa harap, ang mahuli ang siyang taya. O kaya ano sabi ng Panginoon? No, saan ka, ano? Asan ka, Adan? Hindi kita makita. Laki-laki nung ano nito, paradise. Hindi kita makita. O, meron talagang fellowship, God and man, originally. Yun ang sinasabi natin, kung hindi nagkasala si Adan, ganun pa rin hanggang ngayon. At ang tao, hindi talaga mamamatay. Andyan pa si Adan, dapat. Ayun yung sabi niya. Kakainin niyo yun, mamamatay ka. O pagkakakainin lang. Kung hindi kinain, abay buhay. Lahat ng tao, Ilocano pa rin hanggang ngayon. Ba't puro gulay eh? Wala namang pinakain karne. Yung itag, yung mga, ay naku, hindi. Prutas pa yung Hindi uso sa Panginoon yun. O kayo bakareta? Hindi uso sa hardit yun. Puro fruits, gulay. Puro gulay, prutas. Vegetarian. At ang masarap, hindi kailangan yung gamot. Walang magkakasakit. Maayos ang buhay. Walang pharmacy ko. Hindi na kailangan. Umay ka kami. Natatakot niyo yung Paris. Ayaw na yatang pumunta eh. Hindi, pumunta daw sila sa Chowking. Chowking? Bunata. Ano may dat? Marite? May dat? Umay na pumunta dito eh. Lumakas na kuma. Okay. Seminar sila. So imagine mo, ang ganda sana ng buhay kung hindi nawalay. Okay? Kung hindi nawalay. Spiritual. Hindi na sana tayo nagtatrabaho. Magkain, tulog lang. Andiyan na lahat. Hindi ah. Walang baha. Oo. Walang baha. Okay? Parang ganito lang sa bagay na may fog lang. Ganun lang.
Paano yung pagdumi? Pagwan? Tignan mo ha, yung mga ganong klase ng mga activity ng tao, yung Oo. pagdumi, nasusugatan, nagkakasakit, Oh. yun ay bunga ng kasalanan. Kasalanan. Tama, kasalanan. Pati sakit. Bunga ng kasalanan. Yung nag-aaway-away, ganyan, Opo. kasalanan ang mayroong ano doon, yun ang bunga, yun ang fruit Oo. ng ginawang pagkakasala. Kaya hindi kailangan yung gamot kung hindi nagkakasala. Curse. Bro, Okay, walang curse. Dali Kasi ba? walang may labor. pag-aaral yan ah. Wala ka. Ay, ganun. Bakit? Ay, sige bro. Sige. Sino? Yes. Si John. Jude. Okay. Nasa munti sila. Ha? Nasa munti. Sila Pastor din. Talaga? Chat ko. Saan ka sabi ko? Nasa munti kami. Ba't ka bumalik dyan? Sabi ko, galing ka na dyan. Eh, may nilakas ko sabi sa akin. Oh, nag-chat sa akin. Ba't ka bumalik dyan? Nakalaya ka na. Sabi ko, hindi may lakarin. May lakarin na rin dyan. Baka mga papeles, no? Opo. Ng ibang tao. Patuloy ni Bishop. Siguro. Bishop. Siya naman yan. Saan? So, let's imagine, buhay ang tao. Ibig sabihin, ka-fellowship niya ang Panginoon. Ano-ano ang mga posibilidad na nangyayari? Okay, kanina sinabi natin, walang sakit. Hindi mo kailangan ng pera. Oo. Doon na kapilaan. Okay. Magpapalayo ka ba ng bahay? Hindi na. Lagi ko hindi kailangan eh. Hindi na. Because yung panahon na yun, walang ulan, perfect, most perfect ang lahat. Hindi ka magtatrabaho. Okay, hindi ka magtatrabaho. Because itong paradise ang siyang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan. Oo. Okay? And I also can believe, hindi mo kailangan kumain eh. Kasi perfect ang katawan eh. Perfect ang katawan. Bakit sinabi niya na Kaya kainin niyo lahat ng buong yun? Kainin nyo lahat. Para sa niyan. Blessing niyan. Enjoy my blessings. Everything. Kaya nga walang hayop eh na pinakakain. Okay? Wala. So makikita mo, kompleto ang tao. Hindi rin kailangan magbihis eh. Kasi walang malisya, walang arumihan. No? Talagang walang nagpo-force sa tao na gumawa ng kasalanan. Kasalanan. That's life. That's before the fall. Ha? That's before the fall. Oo, of course, before the fall. Okay? Before the fall. Possible naman nga. Possible. Yun ang talagang mangyayari Kung walang kasalanan. kung hindi nagkasala si Adan. We are with God. Parang tama yung ito, Jehovah's Witnesses. Oo. At sa kanila naman, yun, ito, Oo, ito na yun eh. oo. Okay? Saka hindi mamamatay lahat. Okay? So, maganda sana kung na-maintain nyo. Okay? But then, kailangan mangyari yung kasalanan. Tama. Isay kasi. Kailangan. Oo, para makita yung just niya, Holiness. holiness, Righteousness. Lahat ng attributes Yun. ng Panginoon makikita. Parang may Pinahintulot niya pa rin. Lahat, goodness, kindness. Kasi kung wala yung kasalanan, hindi mo makikita ang goodness, hindi mo makikita ang forgiveness, hindi mo makikita ang mercy, hindi mo makikita ang grace, hindi mo makikita ang providence of God. Ang dami mo hindi makikita. Okay? Kung walang, kung hindi, nag-fall, wala. Mangangayayat ang Panginoon kasi hindi niya active.
Saka, hindi niya pwede mag-aral. Ha? Tsaka, ang tao, ayaw niya yung sunod-sunuran yung pusa ka tao. Oo. Pero pagka wala tayong kasalanan, kung hindi nagkasala, yung kusa natin for the glory of God. Yun ang gagawin natin, for the glory of God lahat. Kaya nga tayo hindi mag-aaway-aaway. Because it's for the glory of God. Ganon. Ang sentro talagang si Kristo, walang magtuturo. Natural na yun. Siya ang talagang sentro. Okay? Kikilalanin natin lahat yung pagiging sentro ng Diyos. Ang sarap sana. Kailangan makita natin yung iba pang attribute ng Panginoon. Okay? Sa kanyang pagiging Diyos. Kailangan makita natin. That's why, pinabayaan niyang magkaroon ng kasalanan. Nakaprogram yun. Nakaprogram yun. Eh, hindi aksidente yun na nagkasala si Adan. Planado yun. Oo. Okay, planado. Determinate. Oo. Maging yung mga anghel. Predetermined plan. Okay. Lahat po yun. According to the determinate. Okay. So yun yung first. Death. Yes, bro. Separation of God at saka ang tao. Ang second death, yun na yung namatay. Ang tao. Nawalan siya ng hininga. Dahil ang isa sa mga ang definition of second death is kanina yung first death, separation of man from God. Yung second death, the separation of the soul Body. Body. and the body. Naghiwalay ang katawan at saka ang spirit ng tao. Yun yung second. Okay, yun yung mga nililimin dyan. Okay? Yes, sir. So, Parang ngayon parang na born again. Bro, sa Hebrews 9:27. Ano? 10:27 to And this 10:7. appointed to matulay was tamang pastor ko naman. And then, Then judgment. anong adjustments? Kung katawan? Oh, Then yung soul. yung 9:27. Hebrews 9:27 is appointed to matulay once and after that judgment. Oo. Anong adjustments? Itong katawan? Yung soul. Yung soul. Ang adjustments. Yung judgment, yung soul. Yun yung eternal. Okay? Isang time lang mamatay. Malinaw. Ang lalim ng iniisip po, sir. Sige. Ha? Pwede pang patay yun. Pwede mo lang gawin tatlong puntos yun ah. Oo. Spiritual death, physical death, and eternal death. Internal death. Oo. Yung ano, Hebrew 9:27. Appointment and judgment. Ba? Talagang baptist ko, ah. Okay? Meron agad alliteration, eh. O mas maganda kasi yun, pastor, na pag-aralan. Kasi kapag pumupunta sa patay, at least meron kang alam na ibibigay sa mga patay talaga. So, yun lang ang yun lang ang masasabi natin sa ano, then the judgment. Ang ginajudge yung ating soul. Okay? Ngayon, yung third death, yun yung eternal. Nag-judge ang Panginoon sa soul. Opo. Kung yung tao na yun ay hindi naman born again, pupunta ng Ang gato. panggato. Yan. Yun yung third. Okay, third death. Eternal. Eternal death. Eternal Okay. punishment. Tayo bema judgment sa atin. Ay, iba pa po yung Bema at saka yung Watro. Yung Bema judgment, magaganap po yun sa atin. Bibigay ni Lord ang ating mga rewards. Bema. Okay? Mga Christians lang yun. Yung Bema. Pero yung white throne judgment, okay, ano yun? Talagang yung mga hindi mananampalataya, i-judge sila sa lahat ng mga naging buhay nila.
Yung sa regulation, ako yung pag-pinta. Which is sin. Ah, Sin. Okay? Walang reward yun. Maski sabihin mo maging pope pa siya. Okay? Walang reward yun. Santo Papa. Pero yun. Okay? So yun yung eternal judgment. so, only judgment na tayo. Ah? One, Reward. Reward. Ikaw? wala nang judgment sa atin. Sa atin wala. Okay? Bakit wala? Ha? Bakit walang judgment tayo? Okay. Yung fake mo ang dahilan kaya hindi ka i-judge. Kasi ang ginudge na ni Father ay si Jesus Christ on our behalf. Now, dito sa fall, si Adan, Tayo lahat naman nagkasala. si Adan ang federal head ng lahat ng tao. He represents all men na ipapanganak. Baby pa or what. Basta pinanganak yan, siya ang federal head lumalabas. On the contrary, yung sa other side naman, si God is God. Okay? So, yun ang dapat na makita natin, ha? Federal head. Nung si Kristo Jesus ay nagbigay ng kinabuhay, He represented us. Yung mga pinili ng Panginoon. Yung mga ang pangalan ay sinulat sa Aklat ng Buhay. Ephesians 1:4. Nirepresent tayo ni Jesus Christ. Tayo lang. Yun ang judgment. So, yun ang ginudge si Jesus Christ. Pero nung ginudge siya, nagsuffer siya, di ba? Ang dami niyang sugat, ang dami niyang okay? Kumbaga, kung nasa cross, si Jesus Christ yun. Tinapon niya na. Pero ang nangyari is, nung nasa cross siya, ako si Ed de la Cruz, ako si Oscar Barzana, ako si ganito, ako si William. Okay, William. Ako si William. Okay? Kumbaga, person niya, o person natin, ang nanonood sa cross. Ah, okay. Kaya yung kasalanan natin, yun ang nabayaran lahat. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Okay? At hindi lang yun. Pati yung curse ng buhay na ito, kinuha ni Jesus Christ. Yung curse natin, kinuha na rin ni Jesus Christ. Wala na yun. Since nasentensyahan na yung ating mga pagkakasala, therefore, wala nang sentencing, wala nang judgment na gagawin ng Panginoon sa atin. Magbebema na lang tayo. Okay? Ano yung bema? Yun yung bibigyan tayo ng rewards. Doon na nasintensyahan si Kristo. Yeah. Dahil sa atin. Hindi dahil sa atin, in lieu of us. Siya ang substitute. Okay? Kaya ang tingin ng tao, Jesus Christ, pero ang actual, ikaw, ako, ang naroon. Siya. Okay? Sa kanya Dahil tinalo dahil siya walang kasalanan eh. Tayo Yeah. Yun yung the great exchange. Okay? So, yun po ang buhay ng isang Kristiyano. Okay? Wala na tayong judgment. Kaya walang judgment. Okay? Thank you, Lord! Yung naniwala lang. Talaga naman. Salamat tayo. Yung naniwala lang, hindi naman lahat. Ay, yung pinili lang ng Panginoon. O, pinili ng Panginoon. Hindi. Yung elect. Ang tawag dun, elect. Okay? Elect lang. Yung hindi elect, andyan lang. Hindi siya tuntunog. Sila ang paparsahan. Maituro na. Okay? Sila yung nasa white throne. Yung hindi elect. Sabi naman nila. Okay? Lahat ng pagkakasala nila, lahat
magbuhat mo nagkaroon ng isip hanggang sa namatay, lahat yun may kaparusahan. Dapat ganun din tayo. Pero hindi, sinave na tayo ng Panginoon. Save na. Wala na. At hindi mo na kailangan ng mga papeles, hindi mo na kailangan ng DOJ dyan. Wala na. Wala ka ng notaryo. Sabi niya nga eh, kahit mamatay tayo, eh mabubuhay tayo. Sabi niya, Yes. Ano, eternal life. Ha? Eternal life. Hindi dito. Tapos tatamad-tamad tayo dito sa lupang ibabaw. Okay. Ayaw natin share ang gospel. Okay. Kailan sana ma-realize natin the great love of God for each and every one of us. Sana mag-share natin. Sana maintindihan, maunawaan ng lahat. Okay. Malaki siguro pagbabago ang magaganap. Imbis na ang prayer mo, Lord, kunin mo na si Marco, si Bongbong, kunin mo na ngayon din, Lord. Huwag mo nang patagalin ang buhay. Eh baka man, imbis na ganun ang prayer mo, Lord, sana kung pwede, masave. Sana masave. Pero hanggang nandyan pa yan, bigyan mo ko ng takal, bigyan mo po ako ng buhay na mapayapa kasi kulang-kulang. Okay. So, ano, may tanong? May tanong? Malinaw na ba yung area na yun? Okay. Yun na yung tatlong death. Spiritual death, Physical death. physical, and eternal death. Tatlo na yun. Ano sa next time? Puro may paghihiwa-hiwalay dun, ha? Kasi ang alam lang ng tao, yung death, yung nawala ng hilingan. Yung nga, ang iba pa, the termination of all vital organs. O ito ngayon, ng ano, ito yung posisyon namin sa klase. Si Cristo Jesus, nasa po sa Kalbaryaw. Kalbaryaw. Okay. Si Jesus hindi namatay. Pero si Cristo Namatay. namatay. Eh parang, may iba ba, balik ka na. Diyos. Yes, Kristo. Si Pag Jesus, it refers to his humanity. Christ refers to divinity. O paano Si Jesus. mangyayari? si Jesus, kung saan niya binigay, buhay niya. Maraming Jesus, kung yung katawan natin. Into your hand, I commit. Yung nga, Kaya na, binigay niya. Hindi naman mamatay yun kung hindi niya binigay. Kakaligid. Pero, kaya namatay si Kristo, yun talaga ang nangyari para matubos tayo sa kasalanan. Kailangan may mamatay, di ba? Yung mga katuruan nila noon. O yun ang ng Panginoon eh. kasi Mga katuruan nila, The kailangan mag-alay ka, magpatay ka para wages of death mapalis sin. Pero, makuburan lang, hindi talaga Ay, Balik lang. The wages of sin is death. Kaya nga, The wages of sin is death. Ay, yung atonement. Bawal na. Sa atonement, sa Ayan, ano? Anong hindi ba yung kasalanan ng mga Hudyo noon pagka nagkasala gusto Makalay sila. mag-alay sila, magpatay sila ng kahit anong animal. Sabing tubos. Para yung kasalanan nila ay matakpan lang, hindi talaga Dito tayo, ano, yung atonement, right? Okay, atonement. For 1 year lang. Yun lang ang atonement. 1 year. Yearly na ginagawa yun. Oo, kasi Kinocoveran ang kasalanan noong mga panahon na yon. Okay, noong panahon na yon ay yung death ng animal, kukunin yung dugo and then ipapahid sa Ark of the Covenant sa ibabaw. 7 times. Okay? Para sa kasalanan ng Israel. Israel. Okay? Yun ang kaparaanan. Pero hindi ito effective na tanggalin ang mga pagkakasala nila. Wala. Cover lang. Kinoveran lang. Kaya ang tawag ay kaporet. Kaporet. Kapurin.
Okay? Tinoberan lang. So, kumbaga, sa Panginoon, andun pa rin. Hindi na aalis. Hindi sapat. Kaya lang, temporarily, naka-cover siya. Taon-taon yun, hanggang buhay ng Hudyo. Ganun ang ginagawa, ganun ang Pero ginagawa. nung dumating ang Panginoon, minsanan lang. Minsanan na lang. Once Once and and for all. Oh, yun ang Pastor Eddie. Okay? Once and for all. Past, present, and future. Wala nang ibang kailangan. Pero sa ngayon Explicit meron lang pa. yun. Ha? Yung, Pero sa ngayon meron pa. yung Ano? pinapakita na May yun, ginagawa. Pastor. Explicit lang yun. Explicit. Sa atin. Parang blurred lang yung mga alay-alay. Pero ang pinapatungkol doon, si Iso Cristo. Ang foreshadow. Oh, shadow lang, shadow. Type, ang tawag doon, type. Anti-type. Type. Type. Okay? Then, meron pang isa. Yung sinasabing, yung sinasabing goat, Scapegoat. scapegoat. Dalawa ng dalawa ang scapegoat na gagamitin. Yung isa papatayin. So, nagbigay ng buhay. Okay? Yun ang ginagamit para yung kasalanan nung nagbigay, matakpan. Yung isang goat naman, scapegoat. Dilelehan yun. Dilelehan yun, ha? Patakasin yun. Nililihan sa Lay hands. Ang ginagawa ng taong nag-offer ng scapegoat, lahat ng kasalanan niya, tinang-transfer niya dun sa goat. Personal niya yun. Tinang-transfer niya dun sa goat. Tapos papakawalan na yun. Patakasin yun lang. Hindi pa naman bumalik. Kaya nga walang kapatawaran talaga yung kasalanan. Hindi permanent kasi. Kinubera lang. Saka pag mag-alay sila, di ba, Pastor? Kailangan yung i-alay nila yung hindi bulag, hindi pingka, o hindi pilay. Gawin po natin talagang halimbawa tayo, meron tayong mga ginawa, di ba? Kasalanan. Ang gusto mo halimbawa ibigay sa Panginoon ay tupa. Tupa. Hindi pwede baboy, hindi pwede aso. Kasi tabu yung gano'n sa Hudyo. Hindi talaga katanggap-tanggap. So tupa, baka, okay, or ram, or bull, mga gano'n. Okay? Yun dapat hindi kasama ng ibang hayop. Ay, wala. Kung yun ay tupa, kung pwede pa nga, isama mo, itabi mo sa kama mo pag matutulog. Huwag mong pababayaan dudumi, huwag mong pababayaan mapilay, huwag mong pababayaan magsugat, huwag mong pababayaan. Kailangan in the best of health. Tapos doon sa point na very close na kayo. Okay? May ganung mga pets, di ba? Talagang very, very close kayo. Pagka namatay, halimbawa, iiyak ka rin eh. Tama, meron. Di ba? Ganun dapat. Okay? Bakit? Oo nga, no? Pagka ibinigay mo yan sa priest para patayin, okay, hindi na iba sa'yo. Parang attach ikaw. Attach yung buhay mo dun sa hayop na yun. Okay? Parang ganun yung ama sa anak. Oh, Yes. Okay? na Talagang very, very close. Talagang you will be hurt. Masasaktan ka ng gusto pagka may nangyaring hindi maganda. Ay lang yun, papatayin. kailangan para mapan ng kasalanan mo. Very close kayo dapat para nararamdaman mo. Halimbawa, nararamdaman niya, papatayin siya. Alam mo rin, yung sakit, yung pait, yun lang ang pagbabayaran mo na kasalanan mo. So, ganun ka very, very close yung hayop na yun. Okay? Kung pwedeng itatabi mo sa kamo mo. Tapos, isa pa, merong economic value o economic na side yun. Kung ako halimbawa, ang mag-o-offer, kung andyan pa, kung mag-o-offer, siguro kalapati lang ang i-offer ko.
parang si Joseph at saka si Mary. Kasi wala naman akong kita eh. Okay? Pero kapag ka ang mag-o-offer si Brother Eddie, okay, lalo na tanjag, halimbawa ang makareta, siguro mga 5-6 na baka ang kakatayin ka. Hindi pwedeng bumaba. Kasi yung economic standing niya, mataas na sa atin. So, in keeping with that, yung income, yun ang papatayin natin. Okay, yun yung number. Kaya minsan, dun sa mga Hudyo, sa Israel, meron nang papatay, thousands. Pinapatay nila 1,000. Kagaya halimbawa ni Solomon. Okay? Nung in-offer niya, dun dedicate kay God, yung bagong templo, di ba si Solomon ang nagpagawa ng templo? 1,000 ang pinatay ng mga bull. Okay? I-offer lahat kay God yun. I-offer. Okay? Kasi may kaya siya. Mayaman siya. Yun ang bayad niya sa kanyang mga pagkakasala rin. Okay? So, mayroong economic na value na sinabi rin ang Panginoon. Pati ang tithes, meron din. Okay? 10% of all the agricultural products are produced ng tao. Pag hindi siya nakapagbayad, susunod na bayaran, may may tax. May interest. Ang mga Hudyo talaga namang okay sila sa ano. Alam niya na yung ano. Kaya makikita mo, sa New Testament wala ng tithes. Kasi naging form of life nila yun. Kasama sa kanilang buhay yung tithes. Kaya hindi na dapat itinuturo. Okay, sa New Testament, ina-assume na lang na talagang nagbibigay ang mga Hudyo ng kanilang tithes. Okay? Yung produkto nila. Talagang isip kinukonvert nila into cash para may maibigay sila sa templo. Okay? Marami. Ayon sa templo, halimbawa, Philippine money, tapos may templo dyan, halimbawa, yung Philippine money ginagamit natin dito, hindi pwedeng ipasok sa loob ng templo. Meron silang sariling currency. May currency silang sarili. Doon lang. Dapat i-convert mo sa currency nila. Dapat. Kaya yung pera na kinuha niya. Diba? Yung pera na siya. Ang shekel. Hindi pwedeng gamitin ng mga palasiyo dahil galing sa masama. Magkakasama naman. Pero hindi po yun eh. Ang point is, yung kay Kristo Jesus, nung nanlatigo siya, tapos binaliktad niya yung mga mesa. Okay? So, bago pa makapasok sa loob ng templo mismo, yung holy ground na yon, nandirito sila sa labas. Okay? Yung mga kalalakihan nandirito lahat. Ang ginawa ng mga pare, mga walang niya ito, parang ginawang parang piyesta dito sa Pilipinas. Pagka may piyesta, asan ang perya? Nasa malapit sa church, tabi. So, ganoon ang ginawa ng mga Pariseo. Meron silang kanya-kanyang mesa. Okay? O ito na ngayon. May papasok. Okay? Tapos titignan yung, nag-i-inspection sila. In-inspection nila yung mga hayop. Titignan kung may sugat, kung may merong pekas, merong hindi maganda. Titignan nila. Okay? Wala ka na pong magagawa kung ikaw may dala. Pag sinabi ng mga pare, hindi pwede ito. Ang gagawin mo? Ilalagaan mo ng matagal yun. Tapos, hindi pwede. Tapos sasabihin, hindi pwede. Lalo na po sugat yan. Hindi pwede ito. Kaya ang nasusunod sa kanila yun yung mga pare na yun. Mag-saturation na yan. Okay? So, kapalitan. Gusto mo meron dito? Yan na. Yan na, scammer. Gusto mo meron dito? Scam. I-scam ka na. Akala mo mga ano
Dito, kongresista Oo. rin eh. Meron din dito. Meron dito. Kaya lang, mahal to. Babayaran mo. Babayaran mo. Okay. Eh, paano naman yung dala niya? Lalagay lang doon. Hindi pwedeng dalhin sa loob. Hindi naman pinidalhin nga, may ano nga, Actually, ito. Ayos. Ito. may ano pa Hindi mo pwedeng dalhin sa loob. May diferensya. May Kaya diferensya. marurumihan yung templo. Tapalitan mo. Marurumihan. Oo, dapat naman sa Okay. Eh, dala-dala mo, hindi pwede. Mas dadala mo sa loob ng templo. So, hindi pwede. So, pero, meron na dito eh. Kung ako, ito na lang, bilhin mo. Bilhin mo. Eh, ang taas. Taas ng presyuhan mo, pagka gano'n. Eh, walang magagawa itong mga nandirito na gusto makapasok. Utos ng Diyos yun. Pupunta kayo sa loob ng templo at kung dadala kayo ng inyong mga haing Eh, at paano dog, kung walang daladalang pera, hindi pa ano makapasok? hindi ka papasok. Sisirain yung racket eh. Sisirain mo yung Islam eh. Saka utos ng Diyos. Kakampi nitong mga walang yento ang Diyos. Ganun ang ginagawa nila. Okay? So, bebenta. Okay? O sige, pwede na yan. Dali mo na sa loob. Yung dala niya, dito na lang. Hindi pwedeng ipasok sa loob. Eh, merong uling pupunta papasok. Pangalawa. Kung anong iniwan ng una, hindi nang ibebenta niya. Ganun ang scam sa templo. Okay? Kaya si Kristo Jesus, galit na galit. Oh. Tapos meron pa rin money changer. Okay, money changer. Magkano ba ngayon ng dollar? Mukhang papalit na ito ah. Alam mo. Alam na yun. Okay, 57. Bukas eh. Dati 52, 59, 57. O ngayon, It's about 454. papasok. Magbabayad ng tax. Kasi meron tax, temple tax, kung tawagin. Hindi nga pwede yung pera nila sa labas. Maski sa loob ng Jerusalem, hindi pwede yung shekel na ginagamit sa loob ng temple. So ngayon, itong ano ngayon, okay, magpapapalit sila ng shekel. Okay, halimbawa, sabihin mo na 52. Ay, mura lang ngayon. Dahil nagpapalit eh. Kano po? Eh, 30 lang siguro. Sa bagay, lumagpas na ng lunch. 31, pwede, 31. Ganon. Walang magagawa yung mga nandirito. Kundi palitan talaga sa mababa yung pera ng bayan. Okay? Tapos ang gagawin naman nila, kukunin din yung pera. Ipapalit din nila yung sa labas. Kaya galit na galit si Jesus Christ doon sa ganung sistema. Okay? Ito yung dahilan kaya pinagtapos. Corruption yun. Kaya, Corruption. ang sabi ng Panginoon, di ba tinatawag niya, didn't you know that this is a place of my Father? Place of prayer? Eh, ginawa nila hindi house of prayer eh. House of prayer eh. House of Gambling. Kalakaran. May tong-ig. So yun po, kaya nakagalit na galit ang Panginoon. Kawawa yung mag-worship. Remember, mag-worship yung mga tao na yun. Yun ang ginagawa ng mga pare. Paano ka mag-worship? Okay? Nag-worship ka sa loob, galit na galit ka dito sa mga pare na to. Ay, di ba ayaw ng Panginoon? Ang merong hatred. Kaya matindi ang sama ng Panginoon. Eh, nung Yung sa sa ganung una pa lang, sistema. meron na palang scam. Ay, marami na. Ganun ba talaga doon? Opo, ganun talaga. Ay, ayaw ko paniwalaan. Grabe pala. Oo. May scam para... Oo, nung una pa lang, may scam na pala. Ay, bakit? Anong una pa lang? Di ba si Jacob, scammer din? Naka-Bible na. O yung brother, Jacob, yung brother, masama na. yung kanyang birthright, di iso. Tapos anong kapalit? Isaw. Anong isaw? Ang kapalit ano lang, lugaw lang eh. Hindi pa yata kasi sarap ng lugaw nila, Brother Bert eh. Ay, Brother Eddie.
Okay? Scam na talaga yun. Biblia ka. Pero Okay. hindi nakalagay na scam. Ano yung sinabi? Pero makikita Sabi ko ka pala ng principle. Wala tayo yan. Hindi mo makikita yung word na hindi naman uso ng mga panahon eh. Pero yung actions, Tama. yun. Okay? Ah. Kaya makikita mo ang sinfulness ng tao, grabe. As we go farther away from the beginning, lalong lumala ang pagkakasala nating mga tao. Okay? Kaya makikita mo, talagang dapat magtaka ka. Ba't ako maliligtas? Ba't ako ililigtas? Pero kung walang nag-scam doon sa Deadpool Pastor, Sa pwede apa? silang mag-akita. Nagtitinda rin po sila. Yun nga, yung mga... Yun ang pinakamalaking tinda ron eh. Yung anong tawag nito, yung mga... mga animals. Yun ang pinakamahal. Ganon. Walang magtitinda doon ng mga ukay-ukay. Ano Wala yun? na Hindi doon. nila para i-alay din sa Para iaalay nila kay God. Ah. Yun ang purpose. Obligado kasi silang magbigay. Kasi according to the law eh. Uy, Okay? Obligado silang magbigay ng kanilang mga haing handog. Buti walang nakalay ng layo. Bawal. Bawal. Meron lang talagang mga animals na Pwede. ang Bakit tayo tupa? Specific. yung tupa talaga Tupa, yung lang. yung bull, yung mga... Kaya sa atin, hindi na tayo. Diba pag may ganyan, baboy na o kaya mukhang Oo. Oh, yun. O parang ganun siguro. Wow. pwede na Yung siya Rosario. pagkainin. Hindi rin pwede donkey. Hindi niya sila. Hindi rin pwede. Yung Rosario. Ganun. Mga ano, sa Talaga mayroong mga animals na ginano ang Panginoon na yun lang for ang beef from pwede. Bisan at sibuyas ah. Ganon. Tsaka yun yung dapat niyang kakainin daw yung mga kulpite. Ang hindi lahat ng Hudyo. Ang kakain nun yung mga pare. Yung mga workers sa loob ng church. Ganon. Kaya yung iba, halimbawa anak ni Eli, diba yung dalawang sira ulo? O huwag mo lang ihaw yan, huwag mo naka, kukunin na lang nila. Namimili talaga sila. So makikita mo, even there, ay talagang yung pag-iigaw na yun. Ha? Anong ulamin natin? Ulamin natin? Ano Ha? kaya? Lang sa pira. Ayan, kunyari pari ka. Yan pare. Ikaw ang maligay. Ikaw, maliki. Kaya mo pumalike. Kaya to kayo. Okay, anong bili natin? Hello? Walang pera. Si ano, kayo. Oh. Sabi ko sa kanya, ano na lang? Sardinas na lang. Corned beef. Corned beef. Porang beef. Isa ng sibuyas. Hindi masamang maggulay minsan-minsan. Isa ng sibuyas na tatas. Carrots. Ilang carrots. Huwag mo na lagyan ng carrot. Cabbage. Pang rabbit lang yung carrot. Porang cabbage, oh. Cabbage. Cabbage. Luwan matatas. Cabbage, bumbo. Ay, kami. Cabbage, Repulyo at saka patatas lang. Isa ng meron joke na. Ilang bawang sibuyas. Tama. Manay nila. Marami. Konti. Kunti naman tayo. Baka Konti lang tayo. Eh, maganda pa naman yung istorya tayo. Oo nga eh. Di ba, Lee? Praise Mamaya. the Lord, guys. Tinawag ka para di marinig. Punta Wala. ka. Abang ka talaga. Andito naman eh. Reply lang. Ah. Ginay mo. Yun naman yung banda eh. Ayan. Oh, live vlog. So, ang hirap, di ba? Pag nakita natin ngayon ang kondisyon ng tao, ang hirap talaga makakita na natin. Okay? Ang hirap talaga at imposible talaga. Lalo na kung gagamitin ng Panginoon ng kanyang batas. Okay? Ang daming bawal. Ang daming hindi dapat ginagawa. 613 ng batas ng Hudyo. Okay? Alam mo ba yung batas na sinasabi? Okay? Halimbawa, sabat ngayon. Okay? Ito, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo na ganyan. Okay? Hindi mo pwede rin na ito ay buhatin na ganyan.
Kasi Bawal din. yung ganun, work yan. Okay? Meron kang isang page na ganito. Yung lang. Basahin mo nga. Bibigay ko ganun. Bawal. Work yan. Oh. Work. Hindi Okay? naman. Hindi ka pwede na magsulsit. Alam mo, nasira pantalon mo. Tahi. Hindi ka pwede magtahi. Okay? Hindi ka pwede magluto. Kaya nga, pagka sabat din sa kanila eh. Friday pala, lutuin na The lahat. day before. Oo. The day Para before. makain lang kayo yung pagbuhat mo ng kutsara, work din yun ah. Pero kung yan pa eh, nakain ka, Halimbawa, yung pet mo, na mahal mo, kumain. hindi yun eh. Napunta sa kanal, halimbawa. Okay? Hindi mo pwedeng angatin. Hintay mo bukas, yun ang mamatay. Oo nga, hindi nga yung sa pag-uus. Tapos halimbawa, meron taon na mamamatay, halimbawa, natumbok. Tapos Kita mo. talagang maghihingalo yan, ganyan. Hindi mo pwedeng dalhin sa ospital para bigyan ng pampahaba ng buhay. Medical. Bawal yun. Yung bibigyan mo ng buhay. Siguro tanggalin mo lang yung pain. Ganun lang. Pero yung gagawa mo ng paraan para mabuhay siya, bawal. Okay? Bawal kang... Kaya katulad niya, mayroong ilaw. Bawal mo sindihan yan. Kasi may apoy yan. Okay? Hirap. Ang hirap. Hirap sundin. Okay? Yung pagsusulat, ay naku, mahirap din. Hindi rin bawal din. Lalo sa pintuan, katulad niya, halimbawa, sabat. Okay? Hindi ka dapat lumagpas ng 45 steps mula sa bahay mo. 45. Pero pag 30, Pagka 46, ay 46. hindi ka na pwedeng pumunta ng templo. Hindi na. Okay. Maraming bawal. Okay. Pagka-araw ng Sabat. Kung under the law. Kasi Pero- sabi, do not work. Pero nung dumating ang Panginoon, pinimake niya yung law. Wala na. Nakakas pa ka siya sa sabat eh. Okay. He's God of the Sabbath. Yeah, don't you know that I am the sabat? Okay. So wala na yung mga ganun. As far as the law is concerned, kay Jesus Christ, ginawa na niya lahat ang batas, ang requirement ng batas. Lahat ng hinihingi ng batas, ginawa na niya. Yun ngayon, yung in-apply sa atin. Maski araw ng Sabat, since you're a Christian, okay lang yun, walang problema. Kumain ka ng kumain. Humawak ka ng humawak ng kahit ano. Dahil hindi naman talaga dun sa word ang ating kaligtasan. Okay? It's in Jesus Christ. Eh, since nagawa naman Jesus Christ, matulad nung kanina, wala na rin judgment against us. Yes. Matulad na. Okay? So, malalim ang ginawa ni Jesus Christ para sa bawat sa atin. Okay? Ay, nangyari lahat dahil we are elect of God. We are elect of God. Kung hindi ka elect, nakaw, ang hirap ng buhay. Okay? Ang problema yata ng iba, hindi nila alam elect sila. Yun ah. Diba? Paano ko malalaman na ako elected pala? Okay? Yun ang problema ng marami na mga churches. Ano mo malaman na elect ka, Pastor? Balik ko yung tanong, sino sa inyo ang nakakaunawa sa Bible pagka binabasa? Job. Oh, According to what? Job. Then he opened the minds. And that's the time we will Naiintindihan understand. mo ang Word of God. Inside ng elect. 1, 2, nagagawa mo yung Word of God na nabasa mo, na i-apply mo buhay.
Kasi kung wala kang ganon, never mo maunawaan, never mo maintindihan. And therefore, hindi mo mapapractice. Okay? Meron naman yung iba talaga na napapansin ko Pastor, na nagbabasa naman talaga sila ng Biblia. Kaso lang, iba yung kanilang pagkaunawa. The mind has been blinded. Yung Biblia rin ang kanilang binabasa. Ibang Ayun, tulad na naman, Iglesia ni Cristo, Katoliko, Ay, Jesus. di ba? Oo, kailangan Sa Ama. Ay, significant interpretation. Hindi nila alam kasi. Dahil wala silang karapatan, wala silang right, wala silang power. They have darkened minds. Therefore, they cannot understand and they do not want to obey. Ano sabi ng Panginoon? Eh kung ikaw, naintindihan mo, naunawaan mo ang Bible, although yes, meron yung mga parts na hindi natin makukuha agad. Okay? It doesn't matter. As long na ikaw nauunawaan mo yung part na nabasa mo, okay, tapos na i-apply mo, merong pagbabago ng buhay, that's it. Welcome to the club. Pero pag walang pagbabago, transform. Yari. Dahil ang work ng Holy Spirit is to make us holy and blameless. We were called to that. Diba? Para maging holy and blameless. Yun yung sanctification. Sinasabi. Kaya ang tanong may nagbago ba talaga sa buhay? O, bukod sa naintindihan mo ba ang Bible, na-i-apply mo ba ang Bible, yun yung pangatlo. May nagbago na ba sa buhay mo? Yun yung sign na talaga. Yung tatlo na yun. Okay? Yung pagsunod. Sinasabi niya, Pastor, head knowledge lang. Pero hindi na nagbabago yung O yun, yung iba, meron kung makukuha, may makukuha ka naman dyan na marunong, ma-interpret nila eh. Yun ma. Di ba, ma-interpret lang. Pero hindi nila magagawa. Sasalita. Walang pagbabago. Walang pagbabago. Wala yung Holy Spirit sa kanila. Yes. Kumikilos sa Kasi parang. magagaling silang mag-interpret, magagaling din silang magkasalita eh. I follow the word pa. Kahit tayo, kung wala yung Holy Spirit sa atin, hindi natin kayo pa. Ewan ko kung matatanggap nito kung walang Holy Spirit. Yung ating pinag-aaralan ngayon. Na kay God lahat. Oh, bakit? May utak ako ah. Oo. Yan ang ganda sasabihin ng tao eh. May utak ako, binigay ng Panginoon sa akin kung gamitin ko. Wala eh. Ang inuna nila yung... Pero hindi yung spiritual. Hindi yung spiritual. Okay? So, paano mo malalaman? Sa tatlo lang ho na yun, sigurado, choice ka na. I mean, elect ka na. Nababasa mo, naintindihan mo, napapractice mo. Okay? Salita ng Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu. Of course. Hindi mo pwede mo wala spirit doon. Yun po yung sanctification. So, si Father, ang ginawa niya, namili. Okay, namili siya kung sino ang gusto mong masave. Pintas niya. Oo, kung sino. So, namili. Pero hindi pa save yun. Yung napili na yun, nilagay ang pangalan sa aklat ng buhay, pero hindi pa save. Ngayon, nung binigay ni Jesus Christ, ang kanyang buhay, dinedicate niya ang kanyang buhay para dun sa mga taong napili ni Father. Walang dagdag, walang bawas. Kung sino yung napili, dun dinedicate ni Jesus Christ ang kanyang buhay. Okay? And because of that, Holy Spirit, kung sino yung pinili at kung sino yung kinamatay ni Jesus Christ, yun lang din ang isa-sanctify niya. Sino lang. Walang iba. Walang ano dyan, parang komele, dagdag bawas. Walang ganun. Talagang sakto. Yes. There is an exact number lang ng mga talagang pinili. God ang pumili. Okay? God is the God. Walang makapupunta sa akin kung hindi pa padala ng Ama na Yes. sa akin. Okay. Hindi nang makapunta sa Kanya.
Tsaka siya lang bibigay ng gift. Eh. Hmm. At ang bibigay niya, Diba? yun lang talagang pinili, tinawag. Pinili na tinawag pa. O yun naman merong gift. Tanggapin mo para maligtas ka. Honor Jesus, ma. Honor Jesus. Honor Jesus, ma. Lord Jesus. O hindi nila alam na synergism yung gano'n eh. Hindi nila lang yung honor diesel, cider diesel. Diba? Marami. Katulad ko lang ibigan nito, kumpare ko nito. Oh. Teka mo. Si ano? Universalist. Si Yung Richard. Yung brother niya. Richard Singer. Richard. Singer eh. Musu siya. Si siya. Debate mo sa dito. Anong Meron din yan. Nag-treatment sila. Pero iba pa. okay. O, may natututuhan pa tayo? Ano? O, pero hindi ano yan ha, hindi para punta kayo ng mga tao dito sa Malcolm Square. Huwag debate. Bate ka ha? Ay, Pastor William? Oh. Tambayan yun eh. Tambayan yun. Malcolm Square. Ay, si Pastor Douglas. Tambayan Buwa nila. kami. Oo, yun. Naghahanap sila ng kadibate. Talagang sinabong ako, mga nandun doon. Speaking of tongue pa, speaking of tongue. Ikaw naniniwala ka? Ito, naniniwala ito eh. Ito, hindi naniniwala eh. O, nung tama dyan. Oo, hindi ka dito. O, di kami mag-aaway. Siya, wala na, tahimik na. Ay, bueno, wala na kayo. Wala na kayo. Wala na. Eh, baka sa mga, ano na, mga handaan, mga pagkainan, watwatan. Mag-pray na kayo. Ang meron doon. Dama. Yes. Basta Sa kabila. sumag-ang, tambayan, sumag-ang. Doon sa kabila yun. Sa Ibor Garden. Pero dito sa Malcos, marami pa namin. Si Malcolm, dati dyan, yung mga istambayan, yung mga Oo. pastor. Matapangan dyan. Sino magaling yan? Eh, kung si Pastor Eddie, kung nakita dyan, na ano ka ba dyan, na bagay hindi na, sa tindahan Hindi ko dito. eh. Oo, wala. Yan sa Malcolm, oo. Wala. Pero nakakatuwa din. Dahil doon nag-umpisa yung ano, yung mga Jehovah na congregant. yung school. Na ano mo? Sa loob. Oo. Nung ano eh, buti pa mag-aaral tayo. Ganun. O yun nga, nagtayo na ako doon kila, ano, kila Pastor William, eskwela. Ayos naman. Kaya lang, nung una, dami. Kaya lang, mga natira, mga Baptist. Baptist lang natira. Bakit? Eh sila yung mahilig mag-aral eh. Tama. Ako magagaling. Mahilig yung mag-aral. Wala mga Pentecostal wala eh. Yung mga pwente, hindi, wala. Ang alam nilang kumawit, maganda ang Feeling, ano kasi sila yung feelings nila. Feelings na sila. Oo. Pilingero! Feeling. First emotion. Oh, feeling ko, napipil ko ang Panginoon. Oo. Oo. Tali mo, tali mo. Yung mind. Napipil ko ang Panginoon. So yun ang mga kaganapan dito sa Baguio noong nagsisimula kami nila. Talagang meron mga ayaw mag-aral. Mga pastor, ayaw mag-aral. Yung iba naman, aral lang dahil gusto nila meron silang papel. Apo. Nag-graduate. Katibayan. Oo. Saka gumraduate. Sabi niya, ito graduate ko. Kasi wala magbabayad pa eh. Para lang makakuha. Sa akin naman, Pastor, kaya nag-aaral ko, gusto kong madipensaan yung pananampalataya. Sa'yo. So, Yun ang gusto mo. Pero ang gusto ng Panginoon, maaaring iba. saka nag-evangelize naman ako eh. Okay. May mga nakita ko dyan. Sinisiro. Okay, Sinisiro ang gift ng Holy Spirit sa akin. Ang gusto ko ano eh, maglagay dun sa ano kila Joe ng tracks. Tapos bibigay ng mga tao dun sa mga customers nila. Yeah. Marami pumupunta rin eh. Tapos nung isang linggo, doon kami nag-service.
dun sa multi-purpose nila na Function hall. function hall, community service. Para mas maganda, para ang ganun. Kaya nga, pati yung mga staff. Kahapon, marami rin, hindi kagabi. Kung nagturo po ako, ang dami. Kaya lang, aga. Stress ng hapon. Wala na yan ang masyadong customer. So sabi nila, stress. Sabi ko, parang maikli 3 to 4. Isang oras lang. Ang ginawa ni Philly, nag-text ulit. Basta simulan na ng 2. 2 to 4 na. 2 to 4. Tinaaman kami ng gabi doon. 2 oras. May mga kwentuhan, mayroong mga share. Baka magtuturo si Joanne. Nag-aaral eh. Okay. So, ang problema natin ngayon is may elect talaga eh. Oo. Which is impossible na sila ay mag-save ng sarili nila. That's why if left to the Lord, pwede niya He can save everyone without distinction. Or He can save no one. Okay? Yung dalawang choice na yun sa Panginoon. Okay? But then, sa Bible, nakita natin, hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. Okay? Meron siyang sinave at meron din siyang pinabayaan lang. Okay, so yun po ang natin. Ang salvation, nakita natin last time. I mean, yung pagka ikaw ay pinili, not necessarily sa salvation. Nakita natin last time. It can be a country, it can be a person, it can be for a position, for a work, gano'n. Election. But then, for election unto salvation. Okay, may mga iba't ibang mga ways na ginagamit yung sinasabing election. Okay? So yun po yung nakita natin last time. Ngayon naman ay titinan po natin, kasi pag sinabi mong election, ano ang pwedeng pumasok sa na idea? Unfair. O pwedeng unveil, ano ba? Ano sabi ng Isis? Unveil daw. Si ate ano ba? Ano ang nasa idea natin? Namili siya. Ano ang pwede mong maging topic na maikabit? Iban sa unfair. Okay. Dito sa ating pong pinag-aaralan na ito, kasama dito ang sovereignty niya. Hindi pwedeng wala. Kasi namili eh. Okay? At ang pagpili, kasi nasabi nga natin, wala siyang tinitingnan sa tao, sa atin. Okay? Basta gusto niya lang, piliin. It is His full prerogative. It is an exercise of His free will. Walang nagpepwersa sa Kanya. Wala rin siyang nakikitang dahilan para piliin tayo. Hindi niya hindi niya tinignan yung mga gano'n. Basta pinili lang. Gusto lang niya. Yun lang yun. Okay? So, nag-exercise siya ng sovereignty. So, pag sinabi mong sovereignty of God, it's yung talagang freedom ng Panginoon. Yung talagang walang pwedeng mag-motivate sa Kanya para gawin yung isang bagay na gano'n. Walang dahilan na nakikita sa iba para gawin niya kung ano yung gusto niya gawin. Sovereignty. No one discovered Him. No one can approach God. No one can get near to God. No one can get or do anything para mapalapit sa kay God. Wala. Okay? Pero may napili siya. Anong basihan? Ba't namili siya? Yun lang. Wala. Gusto niya lang. Yun ang bottom line. Gusto niya lang talaga. His will. His will. Ano? Pagka ginawa niya, his own pleasure yun. Okay? Gusto niya. Pero walang nakikita sa atin or maski kanino. Okay? Ito, pipili ko dahil Pagpapastor.
Dahil magpapastor, doon ha? Pero, Hindi. Tatanggap ito sa akin. o sa kalaunan, mga 2020, Okay, tatanggap. pinili ka ng Panginoon, parang siya gano'n, si Marlene, Sister Marlene, masayang din. Oo. Okay. Pwedeng, Walang gano'n. Ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo at kay Sister Marlene, parehas. Ngayon, makikita natin, ganyan-ganyan lang, di ba? Sister Marlene, halimbawa, o kaya ibang mga tao, gano'n. Darating yung time, in the fullness of time. Kung talagang pinili. Opo, Tama. hindi pa pwede hindi. Oo. Kasama sa sovereignty of God, pati yung pagpapalit ng pag-uugali. Adamat ng karakter, adamat ng spiritual attitude. discernment na eh. Bakit eh? Okay. Kasama lahat yun. Maski hindi natin bangkitin, kasama yung gagawin niya para maging kawangis ng kanyang mundong na anak. Yung pipiliin niya. Okay. So siguro pwede natin masabi, pinili para maging kawangis ng Jesus Christ. Mabawat siya sa atin. So in that sense, ang laki ng tiwala niya sa atin. Kaya lang iba na napapalaya ang Panginoon. Basta ngayon ha, tawagin niyo ako, doktor ha! Yes, Doc! Saan mo? No. Okay. Yung mga ganun din, ano lang yun? Salitang yabang lang. Pangmundo lang yun. Pero never in Christianity. Never. Yun nga ang inaalis eh. Yung pride. Okay. Hindi dapat nag-i-exist sa mas sino sa atin. And we are our brother's keepers. We are our brother's keepers. Maski sino pa siya, maski pastor pa siya. Pag nakitaan natin ng hindi ayos, na-offend ka, Macho. lapitan mo agad. Macho. Matthew 18, 15. Lapitan agad natin para masolusyonan agad para hindi na tumagal. The bottom line is makatulong tayo sa pagiging mukha niya o kamukha niya si Jesus Christ. Amen? So, it is the sovereignty of God. Pinili siya para maging kami sa Kristo. Pinili siya dahil gusto lang ng Panginoon. Pinili siya upang dito sa mga bago na ito, makakita din siya ng someone na holy, someone na blameless. Okay? Hindi tayo pinili para mag-worship sa Kanya. Okay? Yung iba ganun eh. Okay? Yung iba ganun ang kaisipan eh. Bakit pinili? Eh, siyempre, paano mag-worship sa Diyos? Maski mag-worship ka, maski hindi ka mag-worship, Diyos pa rin siya. Hindi nawawala ang pagiging Diyos niya. Okay? Tapos pagka gano'n, ang isip natin may mali. Bakit? Ang inisip kasi natin ng worship, yung pipray tayo, mag-ano tayo ng Bible, mag-ganon. No. Ang worship is our lifestyle. Within the church and outside of the church. Yun po ang worship. Okay? Ang tanong is, nabibigyan mo ba ng glory ng Panginoon sa mga ginagawa mo? Yun ang worship. Pagka yes. Okay? So yun po ang dapat natin tandaan. He is sovereign and so therefore mangyayari kung ano yung kalooban niya para sa bawat isa sa atin. Okay? Ang ganda nung sinabi ni David, 1 Chronicles 29, 10-12. Therefore, David blessed the Lord in the presence of all the assembly. David said, Blessed are
Thou, O Lord, the God of Israel, our Father, forever and ever. Thine, O Lord, is the greatness. Thine, O Lord, is the power, the glory, and the victory, and the majesty. Ito mo lahat sa Kanya. Kay God. 1 Chronicles 29, 10, 12. Hindi na pala. For all, okay, that is in the heavens and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hands are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all. So makikita mo yung prayer dito. Talagang naka-theocentric. Ang central talaga ay walang iba kundi si God. Wala kay David. Theocentric. Wala kay David. Pero hari siya dyan. Ginamit. Okay? Hari siya. At napakagaling na ano. At hindi ba? Friend of God. Si David. Di ba? Yet, hindi mo nakita dito sa prayer na ito na maitaas man lang siya. At talagang itinataas si God. Hindi ba yung daman ng tunan mo? The man after God, God's own heart. Sabi, ang dami niyang mga nasulat, ang dami niyang mga psalms, all for the glory of God. Okay? At doon sa mga psalms na yun, ibig yung pagiging hari niya, nasa baba eh. Nasa baba. Umaasa lang siya kay God. Now, ang lesson para sa atin is, kung ang hari, nakatulad na David, after God's own heart, the friend of God, ay nagpapakababa, lalo tayo dapat sa harap ng Diyos na napakataas. Diba siya yung tinawag na hands of blood? Alin din? Si David ba yun? Ang Hands of blood? hands of God, Blood. blood, hands of blood. Siya ba yun? Parang iba yata. Oo. Okay? Ang iba yata. Anyway, yun ang ano dito. Okay? So yung pumili sa atin is the highest of all. May Diyos ay Corby pa. The supreme God. May Diyos. Okay? Kaya nga po, ang pangalan niya, El Shaddai, God, Father, Elyon, yung plural ng na ginamit niya, Elohim. Okay? Ano yun? Hindi lang pangalan. Hindi lang pangalan. Remember, ang pangalan, pagdating sa mga Hebrew, and even sa Greek, pagka pangalan, may corresponding action on our part. Okay? Diba, Lord. Ano ba yung Lord? Kurios. Kurios ang Lord. Okay? Manuel. Ano ang ibig sabihin ng kurios? Pagdating sa Greek, Master. Teacher. Master. Okay? Master mo ba talaga si Jesus Christ? O ikaw ang master minsan? Pinapasagot. Tinatawag ko siyang Lord. Lord. Ang isa sa mga ibig sabihin ng Lord, yung curious, ang isa sa mga meaning nito, the honor. Does He really own you? The controller. Does He really own us? Okay? Pag sinabi mo, Lord, siya talaga ang sinusunod. Sinusunod niya ba? Kaya sabi ko nga sa church, kung hindi ganon, huwag na kayong tumawag ng Lord. Huwag na. Wala kayong karapatan na tawagin siyang Lord. Tapos, hindi niyo naman nagagawa. Hindi niyo naman i-apply sa buhay. Okay? Akala, Lord. Lord niyo, mas nire-respeto nila. Lalo na may utang ka. Ay, bayaran na ng pabayaran ng upa.
Yan lang Lord, bayaran ng upa. Pati nga mga Bombay eh. Sa university. Di ba? Mga Bombay. At si Bombay! Tatago na lang yung mga nasa palengke. Takot sila ng Mumbai. Takot. Pero may Lord, may mga ganun pong mga takot. See? Ang Kristyanismo, parang mababaw ka. Pag tinitingnan natin ng ganun. Most High God. Diba? Sinasabi natin, Most High. Elohim. Ang Elohim, highest. Pero ang idea is sa kataasan niya, dapat matapag ka. Dahil He wields power. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Okay? Kaya ang mga tao minsan talagang tatapag eh. Nasa loob ng church. Amen. Amen. Pero ibang nandirito eh. Base lang eh. Amen. Amen, Lord. Tapos Facebook. Ayan. Okay. Ganun katatapang ngayon ng mga tao. Okay. Kaya kung pwede nga alisin yung wifi pagka may service dito eh. Kasi wala kaming Bible. Ayan ang Bible ang dami-dami oh. Dapat ganun ang mga tao eh. Ganun rin ang mga tao. Okay. Balik. Sa talagang dating kalalagayan. Walang dayaan. Church dinadaya. Ay, nako. Okay. Si Paul. 2 Timothy 2:10. Therefore I endure everything for the sake of the elect. Meron talagang elect. Alam nila, may elect talaga. That they may obtain the salvation which is in Christ Jesus. Okay? And that it goes with eternal glory. Yung elect. Okay? Ang tingin niya, yung pananaw niya, present na to. Ngayon na to. Okay? Glorious nga ba, Panginoon, sa buhay natin? Amen. Sana, no? Sana all. Pinatuloy natin. Okay, letter C. Election is not salvation per se. Election is not salvation per se. Okay? But rather, election makes sure of the salvation. So kung pinili ka, hindi ka masay doon. Di ba? Pero doon sa buhay natin na ito, nandito na tayo, present. Okay? Doon ka lang tinawag ng Panginoon. Tinawag ka. Yun, save ka na doon. Binigay siya yung Holy Spirit. Yun yung naalis ang iyong pulpol, naalis yung iyong hindi mo maririnig yung spiritual na call ng Panginoon. Okay? Binigyan ka ng pag-unawa para yung gusto niya nakikita mo at gagawin mo rin. Yun, ibig sabihin tinawag ka na. At that moment, save ka na. Kailan yun? Ilang years na? Save ka. 3 years. 3 years pa lang. Ilang years? 3 years lang siya? Siguro 10 years ako. 10 years. Pero nagkakasala pa tayo. Oo, sala. Dapat ba natin kakulangan? Pero nevertheless, salvation is still ours. No one can separate us from that love, salvific love of God. No one. Okay? Minsan nahihiya tayo sa mga nangyayari sa atin. Okay? Pero hindi mawawala ang grace.
ng salvation ng Panginoon sa atin. Permanent yun. Naramdaman mo yung born again ka. Hanggang ngayon, born again ka. Hanggang ikaw ay mamatay, born again ka talaga. Okay, isinilang ka ng banal na Espiritu Santo. Yun yung elect. Parang ang lalim ang iniisip yun. Kung babalik din na. Ano, magsisisi na? Oo, magsisisi na siya. Gabi mo, gabi mo. Oh, okay. So, election is unto salvation. It's not in salvation, pero unto salvation. Meaning, talagang na markado ka na. Before the foundation of the world, markado ka na. Alam ni God kung kailan ka dapat na palabasin. Alam ni God kung saan ka dapat palabasin. Kung sinong magulang mo. Kung saan ka ipapanganak. Kung anong kulay ng skin mo. Alam niya, pati na rin ang future natin dito sa mundo. Alam na niya lang. Your days are numbered. And no one can get out of the box. Sabi ni Job. Okay. Ito yung mga tinipakapin mo sa rin. Election to salvation is biblical or unbiblical? Sabi niya eh. Bro, negative ako, affirmative. Ang negative din siya. Oh, Election as unto salvation. is biblical daw or unbiblical? Laki, Ano sa kanya? Ang biblical. negative daw, negative. Negative. Ay baka ang iniisip niya yung mga reprobate. Election din yun. Reprobate. May ba kasi Ito ba yung reprobate? Iniiwin mo. Ano reprobate? Ang reprobate, yun yung kabaliktaran na pupunta ng langit. Kung pupunta ng impyerno, reprobate. Corrupt. Okay. Wala ako sa isip. Sa atin, Virus. sa atin, technically, election. Pagka pupunta lang ng langit, doon lang ginagamit yung election. Hindi mo pwedeng sabihin na yung mga hindi pupunta ng langit, elected din na ano. Okay, the proper term is, sila po ay reprobate. Kayaan lang yung Talagang doon ang punta nila. Walang ibang pag-asa sila talaga. Kagaya ni, sino to? Ni Judas. Son of perdition. Talagang maski ano pang gawin mo, maski mag-pray ka pa. Wala talaga. Talagang wala. Walang pag-asa. Okay? Talagang hindi magsisisi si Judas. Walang repentance yun. Which brings me to a point. Kung ikaw ay elect, okay, tandaan mo, binigay din pati ang repentance. Pagsisis. Ibinigay din pati ang faith. Eh, si Judas, wala. Convert ka na. Kaya, Conversion para ma-convert. Yes. Kaya sa'yo, therefore, Judas is not He is elected unto reprobation. But not at the salvation. Yes. Iba pastor ba, yung pag ginagamit ng election is ginagamit pati pag salvation. Actually, sa totoo lang, pareho eh. Reprobation, salvation eh. Elect. Okay, kaya lang, parang masakit sa tenga. Oo. Pipili Elected ka ka. para Oo. mapunta ng hell. Yung nga, orang Anong pangalan na yung Pero ganun din eh, reprobation din eh. Okay? reprobate ka na, pinabayaan ka na lang, dinidiretso ka na lang. Kaya pala yan. anda pa ulo. O yun ang gusto nila eh, pabayaan ka. Pinabayaan ka na lang. O para daw ano eh, magandang pakinggan. Nung nagbibigay ng Panginoon Ng grasya. ng grace unto salvation, pinili niya, di ba? Eh, paano yung mga pinili niya na huwag bigyan? Yung iba daw, hindi daw ba niya ng Diyos daw nila, hindi daw ba niya ng Diyos eh.
Pinabayaan. Nabayaan na lang. Kaya nga pumunta ka ng Impierno, hindi niya ko eh. Kasi yung hawak na hawak nila kayo, January 16, love. Love. Yan, 360. Love. God is love. Oo. Porkit daw ikaw ay Muslim, love pa rin daw. Love pa rin. Tingnan mo ang love kay Berko. Tingnan mo ang definition ng love. It is a continual exercise ni God ng mga ano niya, mga ano tawag ito, yung kanyang karakter, ano ito, attributes. It is the continuous exercise of God of His attributes to all, to everyone. You never use love for salvation. Pagka salvation ang pinag-uusapan, mercy, grace. Russia. Mercy, grace. Pero love, Ibig sabihin, lahat. love niya lahat. Love niya lahat. I- Binibigyan niya ng sunshine, The world. binibigyan niya ng pagkain, binibigyan niya ng lakas. Okay? That's Yun love. ang love. Pero lahat ba binibigyan niya ng salvation? Hindi. Lahat ba binibigyan niya ng grace, ng faith, o kaya repentance? Hindi. Okay? Ang tatanggap lang ng mga ganon, yun lang bibigyan niya ng grace. Yung bibigyan niya lang ng kanyang mercy. Hindi grace. Salvific grace. Okay? O lahat na binigyan niya ng salvific grace. Pero pinili niya yung mga nakakatanggap. At nakakatanggap. Tulip. Yun po yung ating pinag-aaralan ngayon. Actually, nasa view na tayo. Ano yung conditional? Election. Total depravity. Tapos, Conditional tatlo election. pa pala. Tapos yung third, yung limited. P. Limited lang ang talagang pupunta ng langit. Sa kanila Unlimited. Unlimited. Ay pagka sinabi mong universal, hindi mo nga si Judas nandun. This discount. Okay? Pero Pastor, saan ginagamit yung decree? Saan ginagamit yung decree? O decree is para sa lahat ng mga kaganapan. Yung, Lahat ng gusto na mangyari ni God, naka-decree. Okay? Tayo lang. Halimbawa, it was decree. nasa ulo ni Lord, nasa kanyang kaisipan. Isipan. Ang lahat ng mga posibilidad Yung posibilidad. at saka lahat ng aktwal, Nangyari. okay, na mangyayari, magaganap. Lahat. Okay? So, unahin natin yung lahat ng mga posible. Halimbawa, ihulog ko to. Yung magiging korte nito diyan at kung saan mismo mahuhulog, alam ni Lord eh. Alam niya. Okay? Pero sa atin, iba-ibang posisyon to pagka nahulog. Pwedeng ganyan, pwedeng ganon, pwedeng ganon, pwedeng ganon. Yun yung mga posibilidad na sinasabi. Pero kung ito ay mahuhulog ng paganyan, yan yung aktual. Okay? So, ngayon, ang decree, galing sa lahat ng posibilidad na pwedeng mangyari, pipili lang silang isa. Okay? Tapos, halimbawa, ito ang pinag-uusapan. O pagka nahulog yan, ganyan. Sa ganitong oras, dito sa lugar na ito, okay? Lahat. Very, very specific. Kung sino maghuhulog. Kung paano magiging itsura niya pag nahulog. Pwede ganyan. Kung ano yung gusto ng Panginoon, yun lang ang magaganap. Yun lang ang magiging korte. Yun ang nakadecree. Ganun yan. Okay? Wala nang iba. Kahit maraming posibilidad na pwedeng mangyari, wala. Hindi mangyayari yun. Kung ano lang yung, ito. O yun, gumanon pa. Okay? Naka-decree. Yun yung nakadecree. Hindi aksidenteng ganun. Sa Diyos yun. Sa Ay, Diyos. Yun yung actual. yung
taga Pangasinan. Nag-aaral siya. Nag-aaral pero nag-cutting class. Pumunta ng Baguio. Aksidente. Ano yung paglampas na delivery no? Ayun, Philippine Rapid. Eh, yun sa Mallorca. Ay, hindi. Nakuha ka na yan. ba din? Nakuha trangko. Batrako siguro. Hindi victory. Partas. Partas. Dalawa. Talang ka rin natin, nagpartas. Doon na Hindi pa ako laging Wala kami dyan. namasyal dito po. Sa Baguio. Nasa likod ng pala ng pagkaran ko lang. Ayun. Batrako. Puro, di ba? Ilang batrako? Sa Telonson. Hindi daan na pas ini. Pagkaanan, siya, wala naman. pumasok sa likuran ng bus. Kasama yung mag-asawa. Umuulan yun. Biglang may nalagyan na bato ng kasunduan. Siyempre, kung talagang nakadikit talaga yun, yung ba, lalampas sana yung bato, ba, talaga eksakta niya yung nabutasan niya po. Katabi niya yung mag-asawa, siya ang tinamaan. Namatay, binababa naman sa jail, tinitignan niya, nanigas na. Na ano yan? Naulugan ng bato sa... Saan nahulog? Sa Kinoro. Sa dibdib. Sa Kinoro. Sa Kinoro. Ah, Magpulang po nito. Estudyante. nakatingkri talaga yun. Talagang nakadiking talaga. Ganun ang mangyari. Sa kanya, nababa pa ito. Yun yung... Para sa Diba? akin, Ito na yung muling likod ng pato. Kunti ganun lang lalabas yung bato. Exact. Pero nandun ka pa rin, Pastor. Nandun ka sa bus na yun. Inikwinento yung Kasi nakita nila yung pangkain. Nasa... tinitignan namin, dinalabas. parang yung sinasabi niya, parang may ano yung kanyang dikri kasi. O yung sinasabi Alam mo meron sa... ganun talaga. Na hindi na maiwasan talaga. Yun na yung talagang mangyayari. Wala man Pero sa atin kasi parang hindi maganda yun, pero sa Diyos talaga. Sa atin, pa aksidente. Oo, aksidente. So kung sinabi mong Kasi aksidente, tingnan mo, tumatakbo yun lang, ganun lang. Walang sistema. Kunti. Sa likuran pa, kunting ganyan lang lalapas na yung bato, pero Sakto talaga. sa likod Para pa. talagang matinong. Nakadikri kasi yun na, nakadikri eh. Yung word na nakatuning. Tapos na nga sa Panginoon yun. Pero alam na yung mangyayari. Tama. O yun yung actual Actual, no? na knowledge. Kung ano mismo yung nangyari. Nakita. So, yun ang pinapapangyari ni God. Sa kanya. Kasi yun ang Iniyak na. decree. Mamamatay siya sa ganung kaparaanan, doon sa ganung oras. Kailangan magbulakbul siya. Oo, parang Kailangan hindi siya pumasok Oo. para maganap lang yun. Maghanap ako. Talaga ganun talaga. Okay? Kagaya ko. Nagadap pa rin. O yan. Yan. Walang aksidente sa Panginoon. Accident. Yes. Sa atin, sa aksidente. sa tao lang, aksidente. Oo, aksidente. Kung na kay God, Oo, walang o kaya hindi ka kalala si God, accident yun. Pero sa atin, siyempre alam Pero sa atin, alam na nakadecree yun. Okay? Hindi mo na madadagdagan yung kaganapan, yung pangyayari. Hindi mo rin mababawasan. Kung ano lang yung talagang nakadecree. Isipin mo, tumatakbo yung sasakyan. Kunting pitik na lang, lalapas na yung bato tumpah. Sa loob. paano? Buti sa likod sana, hindi sa kung sarap. Wala talaga. Hindi mo daan. Kung nakadikri na ito. Papuntang sayangan. May bato, malaking-malaki na nasa puno. Nasa dulo ng nasa bundok. Tapos ilang beses nang gumapag yung ilang beses nang lumindol, hindi nagagalaw. Malaking bato. Okay? Tapos one time, ay mayroong mag-asawa na nakakotse, nasiraan sa highway, sa Alcema. Bumaba yung driver, binuksan yung kotse, yung hood, ganon. Yung asawa niya naiwan.
At tagal-tagal na, wala akong nakikita at naririnig kong babae na asawa. Okay? Tapos lumabas. Nakita niya, durog na yung laman. Walang bato. Kinabukasan, nung may araw na, nakita nila wala na yung bato. Nahulog na. Yan sa Halsima. O degree. Yung ganun. Imagine mo, ang dami ng lindol, ang dami ng mga storms na naganap yan. Para sa kanila yung bato. Para sa kanya lang talaga. Bakit doon pa sila uminto? Yun nga. Bakit pa doon uminto? Maraming paghintuan, pero sa akin yun. Yun ang tanong, di ba? Ng Oo. iba. Oo. Okay? Ito ang tanong. Paano napahinto ng Panginoon? Doon sa exact pa. At paano naman yung bago na yun, na hindi naman nagagalaw, hindi naman naaano yan, bakit doon sa panahon na yun? Tama. Decree. Yun lang ang sagot ng decree. Tama. Hindi mo Lahat. Hindi, may power lang ng prayer eh. Okay, so decree, Ang ang prayer. decree is more than that. Kape. Nung yan ay tinanim, okay, hindi natin kakalala kung sino. Pero nung tinanim niya yan, okay, alam na ng Panginoon kung kailan ha-harvest, kung saan tindahan niyan ibebenta, kung sino bibili, kung saan isasama yung isang grain ng kape na yun, Kung sino okay, yung mga at kung sino kape. mag-i-enjoy sa pagkabinom. Amen. Lahat yun, kontrolado ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Yun ang Diyos natin. Yun ang Diyos. Oo, Okay. talaga. Walang aksidente. All-knowing. So yun ang degree there. Tapos doon sa kanya, Okay. Panginoon at itrabayin. Sa taas sa atin, may ang extra. Opera and extra, yun, nagaganap na. Yun ang ganap. Kaya makita mo, mas masarap mabuhay at mas payapa. Kung Pag nasa alam mo Diyos na ang lahat ay Yun, nakikita. parang hindi mabigat tanggapin sa atin. Hindi talaga nakadikri talaga. Ano katatakutan mo, sige? Ano katatakutan mo sa buhay? Kung alam mo si Lord, Yan. siyang gumagalaw ng lahat. Tama yun. Experience ko na yun. Dati, pag may kailangan ako, humihingi ako. Ngayon, di na ako humihingi. Iurujan na ako eh. Alam ko na.